first time kong magre-renew ng kontrata. And yung pagre-renew ng kontrata, bali ako yung gagawa at saka yung amo ko. So, hindi na kami hihingi ng tulong mula sa agency. So, kami na ang gagawa. Ako na. So, bali ang una ko nga palang ginawa, last week, pumunta ako sa West Kowloon Immigration para kumuha ng bagong copy ng kontrata ko. So, binigyan naman nila ako ng 4 na pirasong copy ng kontrata. At saka itong kulay yellow. Itong kulay yellow na to is parang guide lang sa pag-hire ng domestic helper o kaya naman ay yung guide ng domestic helper dito sa abroad. At 2 pirasong copy na kulay puti na pipirmahan ng amo at saka ng katulong. So ito po yun. 2 piraso siya. So dahil nga last week ko pa to kinuha, natapos ko na pong pirmahan yung kontrata na bago. Pero yung amo ko dahil nga sa busy siya sa work, hindi niya pa po naaasikaso. So natenga kami ng 1 linggo. And then ngayong araw na to, nag-usap uli kami ng amo ko na pinapaasikaso niya na nga sa akin. So kahapon, nagpa-print po yung amo ko ng copy ng aking passport, back and forth, and also my HKID. Ganun na rin yung HKID ng amo ko. So, meron po akong copy ng HKID ni amo, HKID ko, at doon ay kasama na po yung copy ng passport ko. Hi guys, good morning. On the way ako papunta sa immigration kasi ngayon ko i-drop in yung aking kontrata para marilisan ako ng visa, panibagong visa sa susunod na kontrata. Guys, natapos na yung pagde-drop in ko ng kontrata. Bawal kasi mag-video kaya hindi ko na ipakita sa inyo. Pero pag magde-drop in naman kayo, hihingi kayo sa immigration officer ng sobre na paglalagyan nyo nung ida-drop in yung kontrata. Tapos sa likod ng sobre, nakalagay naman dun kung ano yung mga dapat nyong i-drop in. Basta tignan nyo lang maigi yung mga papeles na dala-dala nyo. So, update ko lang po kayo sa nangyari sa pagda-drop in ko ng renewal contract. Pagka-drop in ko po, nag-antay ako ng 1 week para doon sa matatanggap kong visa. Pero pagkatapos po ng 1 linggo, iba po yung natanggap ko. Isa po siyang letter mula po sa immigration na sinasabi po na i-correct ko raw yung aking visa application kasi po nagkamali ako ng address na inilagay dito. So, di ba sabi ko nga po sa inyo, kapag magre-renew tayo ng kontrata, pupunta po tayo sa immigration at hihingi tayo ng renewal contract. So, bibigyan po nila tayo ng bagong kontrata. Kasama po nun ay yung visa application natin, 2 piraso, isa sa amo at saka isa sa katulong. Then, namali po ako ng lagay sa address dito po sa part na to. So, kailangan po, kung ano yung nilagay ni among address doon sa pinilapan niya, kailangan same na same din po sa katulong. So, ako po, ang nangyari, nagkamali po at nilagay ko yung address ko sa Pilipinas kasi nga po, first time ko rin siyang gawin. So, hindi ko alam, I'm not aware po na kailangan pala yung address dito sa Hong Kong. So, inayos po namin ng amo ko sa online kasi pinaayos po ng immigration within 2 weeks. So, nung naka-receive po kami ng letter mula sa immigration, kinontak ko si amo kasi wala po sila dito nung time na yon. And then, inayos po ng amo ko sa online. Nung naayos naman po ng amo ko sa online at nabago na po yung address ko, naka-receive po uli ako ng panibagong letter mula sa immigration after ng 4 na araw. So, iyon na po yung natanggap kong visa. Ibig sabihin po na approve na po yung visa ko pero kailangan ko pa rin pong magbayad ng halagang 330 HKD para po doon sa fee na visa po na kailangan kong matanggap. So, nagbayad po ako online gamit po ang Alipay. Pagkabayad ko po ng Alipay,
Dun ko na rin po na-print yung aking visa kasi meron po silang code na ibibigay sa'yo i-scan mo yun, pag nabayaran mo na mai-scan, may isa pa pong code na ibibigay sa'yo at dun mo po maipiprint yung visa, and after that po dun ako nag-decide pumunta sa consulate. Pagdating ko po sa Admiralty, sa 29th floor, bawal na po mag-video So, pagpasok nyo po mismo doon sa consulate, may makikita po kayo sa bungad na security guard na mag-a-assist po sa number nyo para sa pila. Then, sabihin nyo lang po sa kanya yung pakay nyo. Bago po kayo pumunta sa consulate, i-ready nyo na po yung kontrata na bago, isang piraso, visa, Xerox copy ng passport, Xerox copy ng ID ni amo, at Xerox copy ng ID mo. At pagkatapos po noon, may ibibigay po sila sa inyong OWA. Yung OWA po na yon ay pipirmahan mo, pipilapan mo. So, madali lang naman po siya kasi parang yun sa agency lang. Then, magbabayad ka po ng 196 HKD dollar. Tapos, magbabayad ka rin po ng isa pa, yung $80 para naman po dito nga sa pagbe-verify ng kontrata. So, pagkatapos mo pong mapil-upan yung sa OWA, mag-aantay ka po ng pila kung ano yung number na binigay sa'yo ng security guard. Madali lang naman po siya pag weekdays. Kasi kahapon po ako nag-asikaso Thursday. And then, mag-aantay ka lang po ng mga 15 to 20 minutes. Pag tinawag ka po, dalhin mo po yung kinompile mo na 2 kontrata. Tapos po, OWA, visa, Xerox copy, passport, ID ni amo at saka ID mo. Then, ipasa mo po sa kanila. Tapos, aantayin mo lang din po, magbabayad ka po ng halagang $196 at saka $80 para sa verification at saka sa OWA. Then, pag na-receive mo na yung resibo, i-drop in mo siya at iintayin mo yung na-verified na kontrata na. So, lahat ng ipinasa mong papers, pagkatapos mong i-drop in yung mga resibo na binayaran mo, ibabalik po nila sa'yo yung kontrata na nakalagay is verified. Tapos, yung Xerox copy ng ID mo, Xerox copy ng ID ni amo, yung Xerox copy ng visa mo at saka yung passport at yung 2 resibo, nakakompile na siya na ganyan. So, pagkatapos po niyan, ayun, bali, verified na yung kontrata, renewed ka na. So, ganun lang po kadali pala yung pagre-renew ng kontrata dito sa Hong Kong. Basta kailangan po, bawat fill up mo ng mga papel, kailangan basahing maigi at saka itanong ng maayos sa amo para po hindi magkakaroon ng problema. So, ayun po, sana makatulong sa inyo. Madali lang po talaga mag-asikaso. Akala ko nga noong umpisa mahirap. Pero nung nasubukan ko na siya kahapon, madali din naman. At saka hindi ka rin magtatagal doon sa consulate. Yun nga lang, maganda pong mag-asikaso ng pagre-renew ng kontrata ng weekdays kasi nga konti lang yung tao. So, ayun po, sana makatulong sa mga mag-aasikaso ng kanilang mga kontrata. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, paki-like naman po at paki-subscribe na rin po. See you po sa susunod kong mga vlogs. Bye-bye!